Okay, ang calorie deficit, yan naman kasi talaga ang kinakailangan para magpababa ng timbang. Kahit na ano pa pong diet na sinusunod nyo, ketogenic diet, low carbohydrate diet, intermittent fasting, OMAD, TUMAD, o kung ano pa man, it will all boil down with calorie deficit. Kasi kadalasan, kaya lang naman nag-work ang mga yan is kapag binilang mo yung total calories nila, sakto sa katawan nila, na nagkakaroon ka lamang ng mas kokonti yung calories na nakukuha ng katawan mo kaysa sa na-out mo. So, ganun pa rin. Kahit mag-vegan diet ka, vegetarian diet ka, lahat, kahit na anong klase ng diet na sinusunod nyo, pare-pareho yan, calorie deficit ang bagsak dyan. Sa panahon nga ngayon, halos lahat tayo ay merong tinatawag na sarili nating health expert. Akong health expert ko, nanay ko eh. Sometimes nanay, sometimes doktora. Pero nagkalat na rin yung mga health experts on social media. But this time, yung kasama natin ngayon, sure ako, ito legit totoong health expert. Isa po siyang licensed physician, registered nutritionist and dietitian, and a lifestyle medicine specialist. Pero mas kilala nga po siya online sa pangalang Doc Dex, ang doktor na nagdadala ng medical truth on social media sa gitna ng lagana po na misinformation. Kasama natin ngayon sa From the Heart, we have Doc Dex Makalintal. Maraming salamat for guesting me, DJ Chacha. Unang-una sa lahat, thank you so much for gracing the show kasi alam ko, taga Batangas ka talaga. Oo. Pag-usapan muna natin yan because I saw your Facebook. Okay. You have a huge following online and also on TikTok. Pero on Okay. Facebook, wow, over 3 million followers online. Doc Dex, when did you start making videos? And did you expect na lalaki ng ganun yung community mo? Hindi ko in-expect. Kasi lagi ko ang sinasabi, I'm an accidental influencer. Kasi nung nagpandemya, sakto na kakapasa ko lang ng diplomate boards ng lifestyle medicine. And then there's this one network na tumawag sa akin na mag-explain about the pandemic, about what to eat, COVID. COVID-19, ganyan-ganyan. And then ako lang yung nakuha nila kasi nga wala nang gusto lumabas. Kasi malapit lang ako nasa BGC area ako noon. Bakit nangyari yon? I was attending it was a certification course. Okay. Na yung basic life support. Kailangan lang yun kasi nag-apply ako sa hospital para sa privileges ko. And then nagsarado na yung pagsasubmitan ko nung certificate. Okay. And then another door opened. Okay. Yun niya sa media. Although I've been with media for the longest time since 2008. Nasa Kapuso Network kasi ako noon. For entertainment naman. Anong show yan? Kung ano-anong shows. Oh, so nag-artista ka. Nag-aartista ako Kasi, noon. sorry guys, pagdating agad ni Doc, ang una ko sinabi, artistahin. Kasi kinailangan ko ng pera pang pa-med school. Although nung 2007-2008 kasi nasa teatro ako ng UPLB. Yung director ko noon yan, kay Rolly Inocencio, dinala ko sa Cinemalaya, kung saan-saan. Cinemalaya Film Festival. Nag-workshop ako sa ABS-CBN kay Ryan Carlos na nasa atin sa Media Quest ngayon. And then napunta naman ako sa GMA sa kabilang network kasi doon mas nag-grow yung pangangailangan siguro nila sa mukha ko noon as an extra. Okay, Ganyan, so or bit nakadami player. ka rin ng mga series, Nakarami din ako ng mga movies. serye. Oo. Ilang years mo siya ginawa, Doc? Since 2008 up until now. So ngayon baka mapanood nyo ko sa isang teleserye Sa sa kabila. GMA. Sa GMA. Oo, you can promote it. Yeah, It's yun. okay. Sa GMA. Baka makita nyo ako na isang doktor din ako doon. Kasi for the longest time, doktor yung nagiging role ko. Hindi nila alam na nag-aaral pala ako maging doktor. Na talagang doktor ka. At na talagang doktor At ako. saka hindi mo siya inaarte kasi doktor ka Oh, talaga. hindi ko So talaga it's easier inaarte. for you when Yeah. you're on camera. Yes, definitely. At saka, if I'm not mistaken, taping kami noon with Ding Dong sa isang ospital dyan sa Gentry. Yun din yung araw na pumasa ako. So, nung pagpasa ko ng board exam, Nasa set nasa ka. set ako. Halos nasa set ako. Hindi, umuwi na ako noon kasi na-pack up na. So, yun, na nangyari, after the guestings, nagdire-diretso. So, guestings ng morning show nila. Kinailangan din naman ng Pinoy MD, which is GMA7 naman. Oh, yeah. Nang mag-online consult. Ang sabi nila sa akin, Doc, gumawa ka ng sarili mong profile na hindi personal para matulungan ka namin na yun yung ipopromote natin. Kasi mababag ka nga naman ng questions. Doon na born yung... nag-start si Doc Dex. Yes, yung Facebook page. So which one do you like more? Is it acting or yung profession mo as a doctor? Nung nagpandemya, mas yung profession ko as a doctor. Kasi ko noon na parang yung ginagawa ko noong pag-aartista, I just did it for the money. So ikaw, that's why you're more focused now. With the mainstream media ng pag-relay ng mga kwento, storytelling, and paggawa ng mga informasyon na pakikinabangan ng tao. And can I just say, you're so good with explaining things. Mas na-explain mo sa ordinaryong tao yung mga bagay na sometimes mahirap intindihin. Siguro doon pumapasok yung medical background. Nung isang rotation ko sa isang department sa Lasal, sabi sa akin,
kinakailangan ma-explain mo yan nang parang nag-explain ka sa isang tita, tito mo, or bata. Ang problema, minsan kasi, hindi naman lahat born with the right skill set. Or not everyone were trained to have the right skill set. Say for example, ako, nagkataon lang na nung nasa nutrition school ako sa UPLB, I was sidelining as an actor sa theater. Oo. Ayun. So siguro doon ko siya nakuha. I'm just wondering, usually kasi, pag mga doktor, family of doctors yan. Sa Yes. pamilya nyo, ganun din ba kayo? Yung dad ko lang naman yung doktor sa pamilya. So may pamangkin siya na unang nagdoktor sa amin. Sa buong clan, yung mother ko, business person. Actually, statistician siya. So walang puwersahan sa amin na magdoktor. Pero when did you realize na gusto mo? The tipping point was actually when I was being offered a spot to audition sa isang show sa EXN. My ate kasi was computer engineer siya. And then nag-med, and then she was doing fine. Nandun ako sa point kasi na nagtatrabaho na ako as a nutritionist, and then rumaraket ako bilang artista. May auditions na kami noon sa EXN. Nag-audition na ako, okay na, maganda na yung palabas na yung resulta, and then my dad asked me, paano yung med school mo? And then at that moment, drop everything. And then took the NMAT, and then meron lang ako isang kondisyon. Sabi ko, hindi ako magme-med school unless bigyan nila ako ng scholarship. After a few months, eto, dumating na ngayon scholarship. Doon lang ako nagkaroon ng epiphany or divine intervention. Na, sige, let's just do this. Kasi parang nutritionist ka na eh. Kumikita ka na ng pera. Kumikita ka rin sa pag-artista. Okay na ako dun eh. Okay ka na, Okay pero na ako dun. you felt gusto Parang- mo rin gawin. Oh, at saka parang mas pakikinggan ako kung doktor ako. Oo. Kasi during that time, wala namang pakialam ang mga tao sa health nila eh. Pag nutritionist ka, wala, tagaluto ka lang, yun lang yung tingin sa'yo. So Pero parang ngayon, feeling mo, Doc, mas pakikinggan ako oo. kung magiging doktor ako at nutritionist at the same time. Yeah, And combo, then, no? Wala combo combo. siya. Oo. So, and then, pero kasi noon nga, wala nga pakialam yung mga tao sa nutrition eh. And then, noong pandemya, dyan na nagkaroon ng interest yung mga tao sa nutrition. And then, everyone right now, sinasabi nga nung mga kasamahan ko sa med school noon, na huwag kang mag-nutrition, kailangan IM ka, kailangan ganito, ganyan. Sabi ko, hindi eh. Ito yung gusto kong gawin. Nung una, hindi sila naniniwala. Wala silang paniniwala. Pero ngayon, right now, ang daming mga doktor na gustong mag-delve into nutrition. Oo, and you also have a clinic in Yes, I have a Batangas. clinic in Batangas. Oh, anong klaseng clinic to? Clinic ko sa Batangas, it's really primary care. Okay. No? So, kasi nga, clinic siya nung dad ko nung una eh. So lahat pwede magpa-check up siya, pwede primary magpa-check up. care. Primary Okay. care. So, Oo. and then yung dad ko ENT. Oo. And then yung sisters ko, yung isa ay ophthalmologist na. And then yung isa kong sister sa GP. And then isa pa is a dentist. My gosh, family of doctors So, nga. naging family of doctors. kami. So, yung mga sisters mo, kung meron mang married man and even you, yung mga anak, papunta rin sa pagdodoktor malamang. Siguro, yung pamangkin ko gusto daw maging dentista din eh. Okay. Kapag ba kayo ay nag-uusap-usap, ang pinag-uusapan nyo pa rin about medicine? Hindi. Pag magkakasama? Hindi naman. Hindi na. As much as possible, hindi. Hindi na trabaho. Pero there are times na tatawag yung kapatid ko na Okay. magre-refer kasi bagong doktor. Magre-refer siya kung anong gagawin niya doon sa kaso. So ganun yung dynamics. And then yung isa kong sister din, yung ophthalmologist, because ako nga yung primary care. Kapag may kailangan medical, no, kasi mata sila eh. Kung may kinakailangan medical na perspektibo, ako yon. And kung kinakailangan ng weight management, which is the wellness part, dun naman din ako pumapasok. So, hindi lang siya primary health clinic. Wellness clinic Wellness clinic siya. din siya. That I would like to ask also. There are aesthetic clinics, pampafresh, pampaganda. Yes. Anong difference dito sa wellness clinic? Okay. Ang wellness clinic, we are more of the regenerative side. So, hindi lamang pampaganda sa labas. Gusto natin mapaganda din natin yung kalooban. So, ibig sabihin, ano yung nasa loob mo? How do we optimize your health? We're not only talking about lifespan. We're always talking about health span. Kapag ka sinabi natin na lifespan, yan lang yung number of years that you're on earth. But the health span, if we have longer health span, mas maganda yung health mo. We are more of the healthy population, yung gusto natin. Okay, so sa wellness clinic, binabago ang mindset mo about food, Yes. about your lifestyle, Yes. lahat tinuturo nyo, exercise, ganun siya. Substance abuse. Can you explain to me, pag pupunta sa wellness clinic, ano madalas yung kinukonsulta sa inyo? Sila yung mga taong pagod, physically, mentally, and health-wise. Diyan papasok yung tinatawag namin na, actually, yung tawag ng mentor namin na si Oye Balbures, ang tawag niya dyan, 7-7, gamot, 7 doktor, 7 sakit. Bakit? Kasi iba-iba na eh. Oo. Halimbawa, may sakit ka na sa bato, may sakit ka na sa ganito, sa ganyan, sa ganyan, sa ganyan. Lahat nandun na. So, minsan, pagod na yung mga pasyente, hindi na nila alam kung saan sila pupunta, hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila. Kami yung pangwalo
na nag-explain ng kabuuan. Kasi truth be told, the healthcare in the Philippines sometimes fragmented. O may doktor ka sa ganito, may doktor ka sa ganito, may doktor ka sa ganito. Iba-iba. Minsan, iba-iba na. Hindi nagsasama-sama yung mga gamot eh. Minsan nag-aaway-aaway yung mga gamot. So kami, we're zooming out to take a look at the person as a whole. So parang ang gusto nyo sana, bago ka pa magkaroon ng doktor sa ganito, doktor sa ganyan, wag nating paabutin Huwag dyan. na paabutin na ganun. Pero hindi kasi ganun yung health-seeking behavior ng yun tao na nga eh. Ang health-seeking behavior ng tao Pag may sakit pag na. may sakit na. That's why, yun nga, yung gusto ng gobyerno natin na universal healthcare. Yeah. Okay sana siya. Pero ang problema dito ay yung mga tao. Kasi yung mga tao, hindi naman pupunta yun sa clinic nang walang sakit. Saka lang pupunta ng tao kapag may sakit ka na. Hindi dapat ganun. Wala ka nararamdaman, pumunta ka. Kasi we want to make sure na wala talaga nararamdaman yung cells mo. And we want to make sure na if you are on top of your health, gusto natin, we maintain that. That is nice. So katulad ko, mom of 3, may exercise ako, wala akong nararamdaman, pero I need to go to a wellness Yes, clinic. go to a wellness Ano clinic. pa ang mas maitutulong nyo sa tao na maayos na yung lifestyle? Okay, kapag maayos na yung lifestyle mo, ayusin natin kung ano pa yung pangangailangan mo. We Diet. test eh. Okay. Let's Ano mga test. tinetest nyo? So, it's our basic labs. Kahit wala ka nararamdaman, magpa-basic labs ka lang. Blood chemistry, CBC, urinalysis. Sa mga babae, pap smear kung meron man. At kung ano pa man. Just bring your labs, go to our clinic so that we can assess properly. And bukod dun sa assessment na yun, katulad ko sa aking klinika, lalo kapag since alam din nga nila na nutritionist ako, meron akong pinapasugutan na wellness form. Itong wellness form na to, this is a triage. No, na tingnan natin ano yung pinaka-concern mo lalo pagdating sa pagkain. Kasi doon natin malalaman kung may problema ka sa eating patterns. Kung akala mo wala. So, malalaman natin, mapipinpoint natin. Kasi we're using questionnaires para malaman natin baka meron palang nagsisimulang problema. So, as young as ilang taon dapat dinadala sa wellness clinic ang Kahit isang 20 years tao? old. 20 years old. And even nga mga bata eh. Halimbawa, napapansin niyo yung mga anak ninyo na meron ng mga problema sa mata, no, nauuntog, hindi nyo alam. Napaulit-ulit siya nauuntog, dalhin nyo sa wellness clinic. Baka kinakailangan i-check natin yung mata din ng mga bata. Hindi porke okay lang, no, na healthy naman, hindi mapapacheck up. Sabi nga nung mentors namin sa lifestyle medicine, hindi porke wala kang sakit ay healthy ka. It just means that you are not sick. Yung wellness clinic sa iba, lalo na dun sa mga nagtitipid, malayo pa to sa Malayo. kanila. Napakalayo. Hindi sinasagot ng gobyerno natin ng PhilHealth yung pagpapacheck up sa wellness clinics. Well, sa katotohanan, hindi nila sinasagot eh. Kasi kapag sinabi kasi natin na wellness clinic, we are the regenerative clinic. What we did with Makalintal Clinic is that we enrolled with YAKAP, yung YAKAP ng PhilHealth. So this is the thrust of the government para magkaroon ng, actually ang preventive health lang siya eh. Yun nga lang, para wala ng diskusyon, kahit hindi for preventive health, yung Makalintal Clinic, ginagawa namin kahit secondary health, check up natin para masagot ng PhilHealth kasi kahit hindi dapat ganun. Kasi ang problema sa mga kababayan natin, walang nagpupunta sa'yo na well. So, anong gagawin mo? Ang gagawin mo, sige, promote mo ng ganyan para nang sa ganun, in the long run, baka sakali na yung kapatid nitong diabetiko na to na walang sakit ay mako-convert mo na, sige, pa-check up ka sa akin kahit wala ka nararamdaman. Even health cards, hindi sinasagot yung wellness Hindi. check-ups? Why? I mean yung wellness check-up, yung sa amin lalo sa amin sa lifestyle I mean, medicine. even in the hospitals, kung meron mga wellness Well, doctors meron naman. Meron naman. Hindi rin ilan. sagot yun? Merong sinasagot. Okay. No? Ibig sabihin ito yung mga tinatawag natin na executive check-ups eh. Pero iba kasi yung executive Pero check-up. not as a whole. Not as a whole. Oo. Iba yung executive sa wellness. Sa wellness na alam namin. Na sa regenerative medicine side, hindi lang kasi kami basta titingnan lang namin yung labs mo eh. And matagal yung consult. Pangalawa, we are also requesting some specialized lab requests na minsan hindi sinasagot ng health cards. Oo. Yun, kasi basic lang naman din kasi talaga yung binibigay ng executive check-up. Oo, alam mo, maganda na na-bring up natin tong topic na to kasi it's about time. Yes, para it is i-include it's siya sa PhilHealth and other health cards. Sana, pero kasi medyo may kamahalan talaga. Bakit mahal? Kasi nagre-request kami ng vitamin assay. Ano yung vitamin status mo? Vitamin B, B1, B12, B6. Tinitingnan din namin yung vitamin E, vitamin C. This is what we call as the doctor's data. Na hindi karaniwang nire-request ng mga doktor. Sa katotohanan, halos konti lang yung mga laboratory na meron sa Pilipinas nito. Ito yung tinatawag natin na wellness check-up na regenerative medicine. Pero meron din kasing isang side ng wellness na kumaga basic na basic. Ito pwede itong saklawin ng YAKAP, pwede itong saklawin ng health cards. Oo. So dito pumapasok yung executive check-up na kadalasan nakikita natin sa mga hospital. So ito, sinasaklaw to. Pero hindi katulad ng saklaw ng regenerative medicine and lifestyle medicine. Kasi sa katotohanan, sa lahat ng health cards na nakausap namin,
hindi nila alam kung ano yung lifestyle medicine. Kung ang isang tao ay willing to spend para magkaroon ng lifestyle medicine doctor, Check up. magkano usually ang kailangan namin pag-ipunan Okay. buwan-buwan? Sa amin kasi gumagamit kami ng mga makina. So gumagamit kami ng bioimpedance analyzer. So ito yung body composition testing. Titingnan natin yung taba ng katawan mo. Nasaan yung taba ng katawan mo? Nasa yung skeletal muscle mass mo? Or kamusta yung skeletal muscle mass mo? Hindi lang siya BMI. Gone are the days that we are only talking about the body mass index, which only tests your weight in kilograms over your height in meters squared. That's it. Dito sa ginagamit naming makina, syempre may cost yung makina. Mahal siya. Mahal yung makina. In-import mo. In-import Wala naman mo. dito sa Pilipinas. Correct. So in-import mo pa yun dito. And then the expertise of The analyzing doctors. of the doctors. Sa amin, sa klinika ko, no, ang ginawa namin dyan, para lamang mapababa din yung healthcare cost. The consultation fee is 3,000 pesos. Okay. This includes your testing ng body impedance analyzer. You also have here yung testing ng phenotype, kung Okay. anong klaseng tao kang kumain. You also get a dietary plan and a lifestyle plan already. Ang balik mo sa akin, 500 pesos na lang or 700 pesos na lang. So you mean to say, yung 3,000 pesos na yun, halimbawa, nagpunta ako sa wellness clinic nyo, mako-cover na nun lahat kung ano yung mga vitamins na mas proper sa akin, ano dapat Yes. yung diet na dapat ginagawa ko, ano rin yung exercise na perfect sa akin, kung may Yes. nananakit-nakit That man is sa the katawan ko. Consultation. That's the consultation. And then, every month, sabihin na nating 500 pesos or kung may lalagpas man doon, ano yung mga susunod pa na pwede matutunan sa kada balik sa So wellness dyan clinic? papasok, ano yung minemaintain mong lifestyle already? Kamusta ka dito sa plano natin? I-adjust na ba natin yung plano o hindi? Doon papasok yung wellness. Kamusta ka na ngayon? And then you also get a monitoring. So yung monitoring na yun, meron kaming app na ginagamit, libre yun. Pipicturean mo lang yung pagkain mo para makita na natin. Pagbalik mo sa amin, titingnan natin ito na yung report card mo. Para ma-prevent yung mga sakit. Para ma-prevent yung mga Oo. sakit. So, kasi nga sinasabi, prevention is better than Yes. cure. Ang Oo. goal ninyo, wag ka na mapunta sa sakit na yon. Totoo. Ayusin na natin yung lifestyle mo as early as now. Yes. Actually, yun nga eh. Yun yung sinasabi nga namin, i-cover na lang ito ng mga health cards. Kasi, Dapat. say for example sa akin, since nagsarado nga yung mga kumpanya na nagtetest ng mga vitamins, minerals, ilan lang yung meron dito sa Pilipinas, kaya napakamahal. Gumagawa kami ako ng nutrition focused physical exam. Tinitingnan ko yung mukha ng tao, yung bibig niya, yung loob ng bibig niya, yung hair, yung skin, para malaman natin, even the nails, malaman natin, are there surrogate markers na po pwedeng nagkakaroon ka ng deficiency in vitamins and minerals. Kung titingnan mo, hindi siya normal na doktor lamang na basta mo tiningnan, tapos tiningnan mo yung laboratory and then magre-reseta ka. No, hindi siya ganun. Kaya siya medyo may kamahalan. Kasi sabi ng tao, mahal naman ang consult kay Dr. Makalintal. Alamin mo muna kung ano yung laman nun versus yung sasabihin mo na bakit siya mahal. Hindi siya ganun kasimple. Ako nga, actually napagod na ako eh. Nangyari pa nga dyan na yung klinika ko, inopen ko na lang sa publiko na sige 700 na lang consult every day. Every time na pupunta ka sa akin, no problem. Oh. Ngayon nga lang, kapag ka specialized consult, like for example, kailangan mo talagang gamitin yung machine, that's the only time that sumisigil kami ng mas malaki. Oo, kasi nga syempre may binayaran din naman Oo, kayong cost binabayaran. for the Oo. machine. Wala bang overdose ng vitamins, Doc? Merong overdose ng vitamins and minerals. Say for example, your simple vitamin C. Yung simple vitamin C mo, your body can only absorb up to 500 milligrams per 5 hours. So kung magwa 1,000 milligrams ka ng iniinom, no, hindi ba rin ma-absorb yun? So unti-unti, tinatime. Anong possibility kung nasobrahan ka ng Or vitamin kidney C? stones. Pero hindi lahat ng vitamins and supplements nakakadulot ng kidney stones. Atay mo and even your skins, pwede rin. Depende talaga. Kaya nga, go to the clinic and get yourself tested. Kailan malalaman na you're on the right track of drinking the supplements? Mabilis lang yan. Is it working sa katawan mo? Oo. Mararamdaman Mapapansin mo mo naman yan yan. eh. Mapapansin mo Oo, naman yan. oo. And then, yun nga sa amin. Makikita namin the surrogate markers. Titingnan namin yung dila ninyo, titingnan namin yung daliri ninyo. Kung nagbago yung una naming tingin dun sa problema. Ano ba mga usual signs na May nakikita mga sa lines. hair, sa daliri? May mga Nagpa-check lines. up bigla sa Ayan. hair, sa daliri, Doc, Oo. sa dila. Ano ba Oo. usually? Bigyan mo nga kami ng sample. So halimbawa, sa Oo. dila. Oo. Sa dila, merong mga surrogate markers. Hindi naman ito very specific and hindi naman siya very sensitive. Although, yun nga, dahil nga sa kakulangan ng testing natin sa Pilipinas, nagkakaroon lamang ng ilang mga surrogate markers. For example, yung tip ng tongue. Ano yung surrogate markers? Ibig na yan? sabihin, kung itong vitamin mineral na to ay mababa, malamang sa malamang, o pwede siyang magkaroon ng mga ganitong sintomas. Halimbawa, bagsak yung magnesium mo, tingnan mo yung dila, minsan mapula yung sa tip ng tongue. Sa gilid niyan, pwedeng hindi lang basta magnesium, pwedeng vitamin B6, vitamin B12. Okay. Meron ding iba na ang problema pala ay biotin. Okay. Ano Minsan to? tinitingnan mo yung hair. Oo. No? So titingnan mo rin yan kung brittle ba yung hair. So ine-examine din namin yan sa clinic. Meron kayong clients, whether dun sa wellness clinic mo or dito sa isang Sa- sinasabi mo, Doc, na medyo hindi na maganda yung
status ng katawan na umokay pa. Yeah, oo naman. Actually, maraming ganun na meron niyang isang tatay. Ang problema niya ay hindi na niya alam kung ano yung kakainin niya. Dahil lahat na lamang daw ay ibinigay sa kanya ng kanyang anak. Hindi pa rin tumataas ang timbang. So, ang ginawa natin, tinest natin. Tinignan natin yung, the usual labs lang naman eh. Tinignan natin. Blood chemistry, electrolytes, nakita natin na medyo may kababaan yung ilang vitamins and minerals niya sa mukha. Ang ginawa natin ay binigyan natin sila ng ilang mga vitamins na pwedeng i-take. Binigyan din natin sila ng tamang gatas na kanilang i-take. Okay. At inayos lang natin ng onti yung pagkain base sa kinakain na nila ngayon. How is he now? Better, nakakain na, tumaas na yung muscle mass. Your oldest client na hanggang ngayon super okay pa rin. Ilang taon? Oldest client na hanggang ngayon ay super okay pa rin, 85. Natanggal yung maintenance. Bago kami makilala, sila ay naka-metformin at kung hindi ako nagkakamali, rosuvastatin. Yung metformin ay sa diabetes. Okay. Yung kanyang rosuvastatin ay para sa kanyang cholesterol. Ilang buwan or taon ang kinailangan para maging okay siya mawala yung kanyang mga 6 na meds? buwan Wow. And 85 years at old. 85 years old. And he's so well now. Mhm. Vitamins na lang tinitake. Wala na nga vitamins eh. At dadating ka sa punto na yun na hindi mo kailangan ng vitamins. Oo, dumating Hoy, sa mas puntong makakatipid ganoon. pala tayo doon. Pero ito lagi ko sinasabi, babalik kayo sa unang doktor na nakakita sa inyo. Hindi lang sa akin. Ang ginagawa ko lang naman, inaayos ko yung pagkain. Collaboration of doctors Collaboration ito eh. talaga. Oo. So yung doktor actually, na kaibigan ko, na Oo. yung primary care niya. Oo. Sabi ko, babalik ka pa rin sa kanya na every 2 months, every 3 months, babalik ka sa kanya. Oo. Kasi ang nangyari sa kanya, during the first 3 months na nagpapakita siya sa akin, during the first month, nagre-reklamo siya sa akin, nahihilo. Pero kaya niya i-sustain yung lifestyle. Oo. Nahihilo siya, bumabagsak yung asukal. Pagbagsak ng asukal, syempre nahihilo-hilo. Oo. Na hospital. Oo. Iniinom niya yung gamot eh. Tapos inayos namin yung pagkain. Tapos anong nangyari? Pinalitan ng doktor Oo. yung gamot. Nahihilo pa din. Oo. So tinanggal niya. So they tried na 1 month. Sige, wala kang metformin. Hanggang sa dire-diretso, natigil ng first month. Nag-try ulit maggamot. Nahihilo pa rin. So tinanggal ulit. Hanggang sa ngayon, 6 months na siya na wala siyang ininom na gamot. Galing. At 85 At years 85 old. years old. Kung yan yung pinakamatanda na nagpa-check sa inyo na umokay, ilang taon naman yung pinakabata? Yung Na ang pinakabata. bata pa pero ang dami ng maintenance. 29 years old. When we first met, ang problema niya is actually erectile dysfunction. Ang At may problema, asawa to. May asawa. Oo. Ang problema ay dati siyang mataba, Pumayat. bigla siyang pumayat. Dahil may sinunod siyang isang diet. Anong diet yan? Ayoko nang sabihin yung pangalan ng diet pero Okay. puro taba yung kinakain. So namayat siya pero sobrang taas ng cholesterol at saka triglycerides niya. Oo. At nagkaroon siya ng erectile dysfunction. Kaya sinabi ng mga doktor niya, pumunta ka sa isang nutritionist at doon ka magpa-guide ng pagkain. So that's what we did. Oo. Inayos namin yung pagkain niya. Eventually, natanggal yung anti-cholesterol meds and then yung phenofibrate niya. He's okay now? He's okay now. Wala nang erectile dysfunction? Wala nang erectile dysfunction. Okay She's ang very sex happy. life with the Okay ang wife? sex life with the wife. Wala na ring maintenance? Wala na rin maintenance. Ang naging naman namin doon is around 2 years. 2 taon. 2 Matagal but worth Matagal. it. Ito naman kasi Doc, hindi lahat, aminin man natin to o hindi, mahirap ang buhay. Mahirap Hindi talaga lahat Hindi lahat makaka-afford afford. pumunta ng ospital Yes. or makaka-afford magpa-wellness clinic. Mm. Kung meron kang gustong ituro sa mga nakikinig or nanonood sa atin ngayon na dapat at hindi mga dapat gawin para maging okay ang health, Mm. or kung meron mang dapat bili na vitamins na kahit isa lang, Mm. na yun na lang ang i-take ko sakali para Okay. maging okay. Anong gagawin? Ano Kung yun? vitamins lang iti-take ninyo, no, hanap kayo ng isang postbiotic para makatulong sa gut health. Ang postbiotic kasi ito yung byproduct ng pre at ng probiotic. So yung prebiotic, kumbaga pagkain yan ng mga live microorganisms. And then yung live microorganisms, syempre, pagka nagamit na niya yung prebiotics, merong byproduct. Bakit postbiotic? Ba't hindi vitamin C? Di ba usually, vitamin C ka lang, okay ka na eh. Nakuha mo na sa pagkain yun eh. Mas mahirap makuha yung Mas mahirap postbiotic. makuha yung postbiotic. Kasi ang postbiotic nakuha siya sa byproduct, Nung prebiotic. Oo. Ngayon, kaya minsan mahirap ay kasi kung ang kinakain mo puro junk, nasisira yung microflora. Ano yung pinaka-isa na pwede mo i-recommend sa Yung amin? isa is yung Lactococcus lactis strain plasma. Iisa lang yan sa market. Hanapin nyo lang yan kasi ito yung isang pwedeng makatulong dun sa immune cells natin para lumakas. Pwede mo na siyang gamitin. Pwede pa makatulong sa pagtulog. Pwede pa makatulong sa healthy lifestyle ninyo. Kasi simple lang naman talaga dapat ang buhay. Tayo lang naman yung nagpakomplika eh. Ang dami natin gustong kainin na hindi naman kinakailangan kainin. Ang dami nating ini-eliminate na food groups. Di ba naman dapat i-eliminate yung kanin eh? Kung meron man tayong dapat i-eliminate sa buhay natin, ano yun? Toxicity. Galing ni Doc na. Tsaka korupsyon. O yan, mga mandarambong na yan, tigilan nyo na yan. Isipin nyo sana yung ninakaw nila, lagay na lang natin sa healthcare. Ang lahat sana tayo healthy.
Oh, kasi nabanggit mo na kanina universal healthcare Mm-mm. na meron na pero hindi naman nai-implement Hindi on naman the nai-implemento ground. maayos. Right? Yung sinasabi nila na pa-hospital ka, pagpunta mo doon, zero babayaran mo. Oo. It's not happening. Hindi naman lahat. Okay, I'm taking something. It's a postbiotic supplement. It's called Ultabio. Okay. Yun lang yung tinitake ko. Wala akong ibang tinitake. Twice a day before I sleep. What I noticed naman is, bukod sa pag nagkakasakit ako, ang bilis niya mawala. And then when I started taking it, hindi nawawala yung boses ko. Tapos sumarap yung tulog ko. Ano bang meron doon? Yun nga, yung Lactococcus lactis strain plasma, ang ginagawa niya, ini-increase niya yung kapasidad ng katawan natin to mount an immune response. Kasi ang alam natin pag vitamin C, mas immunity. Pero wala tong vitamin C. Bakit nagiging healthy ka when you're taking it? This is because yung ang postbiotic natin nakakatulong sa ating gut microflora to really strengthen the immune system. Our gut health kasi is the center of it all. Sabi nga nila, 70% of the immune system is housed in the gut. So, take care of the gut. Meron din tayong kasing gut-brain axis. Pansinin niyo, pagka hindi tama kinakain ninyo, anong next na problema? Minsan brain fog. Meron din, pag may problema ka sa gut health, pwede din siya mag-emanate sa skin. No, maraming problema na nahi-heal during healing din ng gut health. Pag meron kang postbiotic na perfect for the gut health, okay ka na. Pwedeng makatulong na yun. Good to go ka na. Good to go na yun kung good to go din yung iba pang bahagi ng lifestyle mo. The one that I'm taking na twice a day, okay yun. Okay yun. Once again, sa mga nanonood sa atin, hindi to dapat i-take nyo rin agad ako ano man yung tinitake ko. Wag. Kasi ako, I have, parang nagpa-check up muna ako. And I'm taking it for 3 years now. And I've noticed na mas hindi ako sakitin, hindi ako nawawala ng boses. Maganda yung effect talaga sa akin sa tulog ko, Lalo yung tulog. gising ko. Alam mo, pagka hindi maganda ang tulog natin, hindi rin maganda yung kinabukasan mo eh. Kahit gaano ka-healthy yung kinakain mo, hindi rin nagiging maganda yung performance natin kinabukasan. Isa pa, kapag hindi rin maganda yung tulog natin, pwede na yung mag-cycle down. Bakit? Pag hindi maganda yung tulog mo, wala kang energy to do exercise, wala ka ring energy to do food intake ng maayos. So spiral down na yan. Hindi maganda yung pagkain mo. Since hindi maganda yung pagkain mo, pwede kang magkaroon ng metabolic syndrome in the long run. Hindi ka na nga nag-exercise, di pa maganda kinakain mo. Tapos dahil nga hindi maganda yung tulog mo, babalik na naman yan doon sa kakulangan mo ng enerhiya to do good things sa araw na gising ka. Gaano ba ka-importante yung tulog? And ilang oras ba dapat? Or sa oras ba o sa quality? Sa oras at sa quality. Hindi po pwede yung patsi-patsi. Remember that time is linear and we can never go back in time. Para sa edad ko na 38 years old, ilang oras dapat ang tulog ko? 6 to 8 hours pa rin. Ay, The sweet yes! spot. Pasok ako sa 6. Yes, the sweet spot is 7. Yun yung best case scenario. 6 to 8 hours is okay. Yes, 6 to 8 hours is the sweet spot. Pag less than 6 hours, yan na, medyo nagkakaroon ng sleep deprivation dyan. Para sa mas mga bata pa, yung mga growing child, Growing children, dyan papasok dyan yung mga 10 to 12 hours. Kaya yung mga pamapamangkin natin dyan, minsan alas 9 pa lang pinapatulog na, di ba? oo. Ayan. Power nap. Power nap is good. 15 to 20 is the sweet spot. Kung sumobra, tulog na kasi yun eh. Hindi rin healthy. Hindi rin healthy. Kasi ako lagi minsan sumusobra eh, Dok eh. Kaya minsan parang pagkagising mo, parang lutang ng onte. So dapat tina-timer. Timer mo, mga 15 minutes lang. Ilang taon yung dapat 20 minutes lang? Nasa mga 18. 18 pataas 18 sa edad natin. How about for senior citizens? Naputol-putol yung tulog. Yun yung problema sa mga seniors talaga. Maraming dahilan kung bakit sila putol-putol ang tulog. Sila ba ay nagno-nocturia? Ibig sabihin, umiihi sa gabi kaya nahihirapan bumalik sa pagtulog? Ayusin natin dahil bakit ka ihi ng ihi? Diabetic ko ka ba? Malaki ba yung prostate kung lalaki? Akala ko, Dok, pagka nagkakaedad, normal na ihi ng ihi. Hindi siya normal na ihi ng ihi. Kailangan malaman natin anong dahilan bakit ihi kayo ng ihi. So, hindi totoo na pag senior, putol-putol ang tulog. May mga kilala ka na senior na talagang nakaka 6 Dire-diretso, hours yes, pa? meron. Any part of your lifestyle, if it's fragmented, kung may tumataas na kung ano-ano sa labs nyo, something is wrong. Totoo ba na kahit gaano ka-healthy yung diet mo, pag ang sleep hindi healthy, wala. No Totoo. bearing. You can never out-eat or out-work out a bad sleep. Ang kwento ng pagtulog is this is where we recover up to the DNA level. Cellular level ang pasok nito eh. Kasi kapag walang recovery, walang nangyayaring healing. Remember, tayo mga nagwo-workout, kailangan mo ng rest eh. Yun yung mga sasakyan nyo eh, na mga electronic na ngayon, makikita nyo dyan, driver rest recommended. Magpahinga ka naman, kapatid. Oo. Ganon din, ang pagtulog ay isa sa mga nagre-recover ng katawan natin. That's why it's very, very important. Ano ang posibleng mangyari sa isang tao na naging lifestyle na yun, laging puyat talaga? Ayun. Ang problema dyan kasi ay ano yung susunod ng kakainin. Ano yung activities nyo while you are awake to keep yourself awake. Kadalasan kasi sa mga ganito, yosi, kape ng kape. So lahat ng ito yung magsa-spiral down. Pwede kayong magkaroon ng metabolic syndrome, diabetes, high blood, even stroke. Mag-i-increase din yung risk natin ng ganito. That's why, ang lagi nating tip, kung ganyan yung lifestyle ninyo, Napuyat at sa napuyat na trabaho. talaga sa trabaho, yung kinabukasan sana, wala nang
negotiation na magpapahinga kayo. Or pwede ba, Doc, na okay, Doc, dahil sinabi mo na puyat na ako, di na lang ako magyoyosi, wala na akong vices. Magiging healthy ba ako? That's one less of a problem. Pero problem pa rin. Problem pa din siya. Ang tip natin dyan is, bigyan natin ng oras talaga yung pagtulog. Kasi hindi ka naman talaga makaka-function ng walang tulog. So, bigyan natin ng rest yung sarili natin, bigyan natin ng oras yung tulog. At kung tutulog ka man ng araw, we try to invest as much as possible with blackout curtains. Kung hindi man, lagyan mo ng kartolinang itim. Gawin mo ng madilim yan kasi kinakailangan magkaroon ng melatonin surge ang katawan natin. And ang trigger sa kanya ay ang kadiliman ng environment. Based on studies, mas proven na mas nagiging mahimbing ang tulog ng isang tao pag madilim. Pag madilim at kapag ka malamig. So, ang suggestion ko dyan, kung fan lang, itutok nyo yung fan, hindi sa katawan nyo, sa dingding. Oo, para nagbabounce. na-feel. Oo. Wag sa katawan. Wag sa katawan. Masama Masakit. talaga. O masakit sa balat din yan eh. Pangalawa, minsan yung mga tao na nag-allergy, diretso din sa mukha nila. Yung mga nasa call center industry na madalas sa araw natutulog, may bearing ba, Doc, ang pagtulog sa yung gabing-gabi talaga compare sa pag-araw ka natutulog? Or hindi? Wala yon as long as nakaka 6 to 8 hours ka? As long as you are having 6 to 8 hours and nakakatungtong ka dun sa kalidad ng pagtulog, okay yun. Pero nagkakaroon lang yun ng bearing kung hindi masistimulate yung katawan mo na mag-produce ng tamang hormones. That's why may mga tao na okay sa kanila magtrabaho ng gabi kasi naka-adjust na yung katawan nila. Meron din naman na nag-adapt sa pamamagitan ng pag-aayos ng sleeping situations nila. Yung mga paniniwala na ang puyat ay nakakataba, gaano ka totoo? Totoo yun kasi una, hindi nakaka-recover yung katawan. Pangalawa, kapag hindi ka nakatulog ng maayos, wala kang enerhiya na mag-prepare ng good food. It's becoming behavioral as well. And then, ang nangyayari, kumakain ka ng mas madami, the cravings also increase. And then when you give into those cravings, yun na, kakain ka ng kakain, tataas ng tataas yung kalorya na nakukuha mo. Tapos, since wala kang tulog ng maayos, ang problema, ang enerhiya mo mababa, hindi ka nakapag-exercise. Hindi ka nakakagalaw ng tamang galaw na magagawa mo talaga. Na magpapababa din naman ng basal metabolic rate mo, ng physical activity mo, ng calories out kung tawagin natin. So, mas mataas yung calories in o yung kalorya na nakakain kaysa sa naa-out mo. So, tataba talaga. Nasabi mo na yung calories na kinakain kaysa sa nailalabas. What are your thoughts about calorie deficit Okay. diet? Okay, ang calorie deficit, yan naman kasi talaga ang kinakailangan para magpababa ng timbang. Kahit na ano pa pong diet na sinusunod nyo, ketogenic diet, low carbohydrate diet, intermittent fasting, OMAD, TUMAD, o kung ano pa man. At 2 meals a day. 2 meals a day, o kung ano pa man. No, it will all boil down with calorie deficit. Kasi kadalasan, kaya lang naman nag-work ang mga yan is kapag binilang mo yung total calories nila, sakto sa katawan nila, na nagkakaroon ka lamang ng mas kokonti yung calories na nakukuha ng katawan mo kaysa sa na-i-out mo. So, ganun pa rin. Kahit mag-vegan diet ka, vegetarian diet ka, lahat, kahit na anong klase ng diet na sinusunod nyo, pare-parehan, calorie deficit ang bagsak dyan. So, you're okay with calorie deficit? Yes, I'm very much okay with calorie deficit. Pero, is it for everyone? Calorie deficit is for everyone na gustong magpapayat. But not for everyone na may karamdaman? But not for everyone na may karamdaman na walang relasyon dun sa calories nila. Halimbawa, bakit hindi recommended ang taong mag-calorie deficit kung sila ay may infection? Kasi you need calories, you need protein to mount the immune response. Bakit hindi recommended ang calorie deficit sa taong may sunog yung balat? Because you need calories, you need protein para matulungan na mag-heal yung balat. Hindi lang basta, okay, gusto ko magpapayat, magka-calorie deficit ako. Pwede magkaroon ng problema kung may problema ka pang iba. Pero ang CalDef ba nag-work sa lahat? Lahat ba na nag-try niyan talagang bumababa Yes. ang timbang? Oo. Pero Dok, ang hirap naman kasi magbilang ng calories. That's why when you go to a clinic, sa amin, yung mga nag-weight loss program sa amin, weekly, pumupunta sila sa amin para pag-usapan namin yung kinakain nila. Pero pinapasukat niyo talaga? Pinapasukan talaga namin. Talagang may ganun yung sukatan, timbangan? Oo, meron talagang ganun. Yung iba, ginagawa nilang lifestyle eh. Pero kasi sa amin, ang style namin ay hindi namin pinupwersa ang mga tao na magsukat parate. Sometimes hassle eh. That's why we are teaching them eyeballing. For example, kapag ganitong kalaki, alam mo, medyo mga 30 grams na yan. It's not perfect, but it's more efficient for other people unless talagang you are into bodybuilding. Na gusto mo talagang you are very exact with your protein, with your very exact with your carbohydrates, your fats. That's the time na kinakailangan mo talagang sukatin. Pero yun nga, it's not for everyone to always do it eh. That's why sa clinic, hindi kami masyadong nagsasabi, okay, timbangin mo to, timbangin mo to. And yet, they're losing weight.
Doc, for you, pinaka-effective ang CalDef? Pinaka-effective ang CalDef. At pinaka-safe? Pinaka-safe. How about OMAD? Ang OMAD, makakatulong siya sa ilang mga tao. Pero hindi lahat hindi pang lahat. OMAD. Hindi Sino lahat ang pang mga OMAD. bawal mag-OMAD? Kapag ka may gallstone ka, may history ka ng problema sa GERD, kung ikaw ay may diabetes na naka-insulin ka, no? Lalo yung timing ng mga gamot na pag-inom. Kasi kapag ka may mga gamot kayong iniinom, you really have to consult with your doctor. The problem kasi with OMAD is doon lang nakasentro yung pagkain. Tandaan po natin na meron tayong nutrient to drug interaction. Kunwari, nag-i-insulin ka, yung insulin mo, meron yung base, yung buong araw mo na insulin, base. And then, meron din yung rapid acting or short acting, no, na yan yung nagpipik at saka nagbababa ng iyong asukal. Kung hindi ka kakain tapos tumataas yung insulin mo, pwede kang bumagsak. Dahil once a day ka lang kakain, Oo. ipacheck mo muna kung Ipacheck mo pwede ba muna yan kung sa'yo. pwede. At kung kailangan i-adjust yung iyong gamot. Ano ba madalas ang pwedeng maging problema ng nag-OMAD? Pwedeng liver problem. Pwedeng magkaroon ng fatty liver pa din. Because when you mobilize so much the fat stores, yung biglaan na pagbo-mobilize ng fat stores, pwedeng kinakailangan ng atay mo na mag-double time to scavenge the fat. Hindi siya pang everyone. At saka hindi siya pang long term. Pwede siya to quickly start na, okay, sige. OMAD muna ako. You wanna lose weight. Lose weight, okay. And then go to And then go to 2 2-MAD. meals, and then go to 3 meals again. Kaya naman nag-work talaga yung OMAD kasi hindi mo naman kayang ubusin yung isang allowance mo sa buong araw sa isang Kainan sa isang lang. kainan At saka hindi siya madali. At saka hindi madali Nakakabaliw siya, Oo. guys. Oo. Pwede rin nagkakaroon sometimes ng brain fog pa rin. Pwede pa rin. Pero not all nagkakaroon. Let's go back to sleep. Meron bang mga pagkain na talagang nakakatulong para mas masarap yung tulog mo? Yung warm milk, pwede siya makatulong. Totoo yun. Oo. Sinasabi lang na nakakakalma lang ng yung warmth eh. Pwede rin yung mga saging because of the nutrients that are in the saging. May mga nagsasabi, kung gusto daw mas mahimbingan tulog sa gabi, wag nang magko-coffee 4 p.m. onwards. Gaano ka totoo Actually, na hindi may siya- effect yung coffee sa tulog ng tao sa gabi?